At ayun na nga, Master Judea, nagbabalik na naman. Oo. At sa video na ito, pag-uusapan po natin si George the Magician. Pero, sino nga ba si George the Magician? Okay. Si George the Magician, siya po ang hari ng kasinungalingan. Okay? Oo. Kasi, kung may Duterte Magic, may George Magic din. Oo. So, anong mga magic yan, mga kababayan? Election magic. O, diba? So, dito, pag-uusapan natin, mga kababayan, ang kanyang mga kasinungalingan na hindi nagtutugma yung mga sinasabi niya bago maghalalan at pagkatapos ng halalan. Noong halalan, mga kababayan, maraming irregularidad na nangyari sa ating botohan. At mismong isang kandidato sa pagkasenador ang bumoto, iba ang lumabas na pangalan sa resibo. At noong madaling araw, mga kababayan, ng May 13, biglang nagbawas ng 5 milyon ang boto ng mga senador na pinapanood natin. Ako nakatutok ako sa telebisyon noon, mga kababayan, at talaga naman na nakita ko yung biglang pagbawas from 26 million to 21 million. So, 5 million po ang nabawas, mga kababayan. Oo. Pero may palusot dyan, si George the Magician. Okay? Pero yung palusot niya na yan, ang mapapaniwala niya lang dyan ay grade 1. Okay? Dahil dito, sa mga ipapakita nating mga ebidensya at mga video, mga kababayan, nakakasiguro ako na ako ay inyong kakatigan dahil kayo ay maniniwala na itong si George the Magician ay punong-puno ng kasinungalingan. Yan. Okay? Hoy George, kumusta ka na? Magkano ba? Oh. Oh, ha? Oh, pag-usapan natin yan, mga kababayan, matapos itong paalala. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pindutin nyo na yan. Masanay na kayo. Pag pumunta kay Master Judea Channel, nanood ng video, i-like nyo na yan. Kung gusto nyo, dislike na lang. Okay, umpisahan po natin ang ating kwentuhan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng kalokohan na nangyayari sa ating halalan. Okay? Naaalala niyo po ba to, mga kababayan? Yung 6 million na balota. Yung naunang inimprenta na nasayang dahil naglabas ng TRO ang Korte Suprema na may mga tatanggalin sa pagkasenador, so babaguhin nila yung mga numero. Eto, panoorin po natin. Para ma-refresh kayo at meron tayong panggagalingan dito sa balita, dito sa topic natin na ito. Okay? Ito. Sisirain ng Commission on Elections ang 6 na milyong poll ballots na una nang naimprenta ngayong taon. Ayon sa COMELEC, ito'y para maiwasan ng anumang pagdududa na baka gamitin o magamit ang mga balota sa darating na midterm elections. Mababatid na pansamantalang itinigil ng National Printing Office o NPO ang printing ng balota matapos mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema na pumipigil sa poll body sa pagpapatupad ng kanilang desisyon na disqualify ang ilang kandidato. Samantala, idadaan muna ng COMELEC sa Commission on Audit ang mga balota para i-report bago ito sirain. Ang dami pang pautot no? Okay? Ang daming pautot, dinadaan-daan tayo sa mga pagganyan-ganyan. Nagkamali, sige, maglabas tayo ng TRO. Pero ang tanong, nasaan napunta yung 6 million na balota? Okay? Saan po napunta, mga kapatid? Tandaan po natin, mga kababayan, na yung balota na yon ay official ballot po yun. Parehas po yun ng balota na ginamit natin nung bumoto tayo nung May 12. Official ballot po yun. Ang problema nga lang doon, may mga nabagong number.
Pero ang nabagong number doon mga kababayan sa taas na. From A, from A hanggang M, o hanggang P, from M hanggang P, parang hindi po nagalaw yung mga number. Doon sa Kibuloy na, dati si Pastor Kibuloy, number 52, naging 53. Umurong siya, okay? Kasi may nadagdag na senador, may nabawas, kaya nagbago yung numero. Pero tandaan po natin, magmula sa A, pataas hanggang P, yung numero po hindi na bago. Okay? Anong numero kaya si Bam Aquino? Diba? Aquino, A. Abalos, A. Diba? So, ibig sabihin, yung mga numero nila, hindi na bago. So, kung ano yung numero doon sa mga sinasabi nilang sisirain na balota, kung ano yung numero ni Bam Aquino doon, yun pa rin at nanatili na yun ang numero ni Bam Aquino. Kasi hindi naman nagbago eh. From P, pataas hanggang sa Z, doon ang nagbago ang numero. Pero mula A hanggang P, mga kababayan, hindi po nagbago ang numero. So, ang ipinupunto ko lang, mga kababayan, yun po ay valid na balota at ang mula A hanggang P, hindi po nagbago yung mga numero. Okay? Yun po ay original legit po yun ng mga balota. Pero ang tanong natin ngayon, saan na po napunta? Saan napunta? Sinunog ba nila? Sinira ba nila? Hindi naman natin nakita. 'Di ba? Tandaan natin, yun po ay legitimate na balota. Totoong balota po yun. Saan napunta? Okay? Tandaan nyo may 6 million tayo na balota na una nang inimprenta, tapos tinago nila, hindi natin alam kung saan napunta. Okay? Sabi nandoon daw sa Laguna, pero hindi naman natin nakita kung sinunog ba nila, sinira ba nila, wala tayong nakita. Now, mga kapatid, meron tayong pag-uusapan muna. Wait lang. Regarding sa mga boto-boto, okay? Umpisahan natin dito. Magsimula na lang tayo sa 2022 election. 2022 election, ang nakuhang boto ni Leni Robredo, 14,665. Pero noong 2016, natatandaan nyo ba kung ilan yung nakuha ni Leni Robredo na boto? Kasi ako natatandaan ko, at actually, na-research ko kanina, bago tayo mag-umpisa, ang 2016, nung tumakbo si Leni Robredo na pangalawang pangulo, ay nakuha niyang boto ay 14,822,51. Okay? So, hindi naglalayo doon sa boto na nakuha niya noong tumakbo siyang presidente noong 2022. So, 2016, 14,822 at ngayong 2022 election, 14,665. So, nabawasan ng mga 200 votes lang naman. Okay? Pero, naglalaro siya sa 14 million. Okay? Doon siya naglalaro sa 14 million mark na boto. And even, noong tumakbo siya ng vice president, ganyan din yung boto na nakuha niya. 'Di ba? Nung magkalaban sila ni Bongbong Marcos noong 2016 election. Yan yon, pinakita ko sa iyo kanina, 14. So now, at syempre si BP Sara ang malupit, Sara Duterte, 32 million yan. Si Robin Padilla, 26 million. Ayan yan. So, mga kababayan, bakit ko pinapakita yan? Okay? Itong boto na ito, yung 14 million, yan po ang community ng mga Dilawan. Alright? Yan po ang community ng mga Dilawan. At kung mapapansin nyo dito, Kiko Pangilinan, okay? Risa Ontiveros. 2022 to Ang boto ni Risa Ontiveros ay 15,123,050. So, hindi naglalayo, di ba? Nadagdagan na ng konti. Si Risa Ontiveros, naging 15 million. So, ibig sabihin,
Yung mga supporters ng Dilawan ay naglalaro lang ang komunidad nila sa mga 15 million. Alright? Pero, bakit ngayong 2025 election, yung Bam Aquino nagkaroon ng 20 million votes? Okay? Nagkaroon ng 20 million votes si Bam Aquino. Ano ba ang ginawa niya? Na magpapasikat sa kanya at magpapakilala sa kanya sa mga tao. Wala naman eh. Tahimik lang si Bam Aquino. Tahimik lang at walang ginawa, walang proyektong nagawa habang nananahimik siya, tapos magkakaroon siya ng 20 million votes. Ako, naniniwala ako na yung boboto sa mga Duterte supporters, hindi boboto sa kanya. Leni Robredo, 15 million. Pinakamalaki na yon na makuha ni Leni Robredo, ni Risa Ontiveros, 'di ba? Yun ang komunidad nila. Na kung tutuusin, si Leni Robredo, nagkaroon pa yan ng mga malawakang rally before. Eto. Oh. Oh. Ayan ha. Oh. Sa lahat ng kaibigan natin ng maraming kape. Si ano pala to? Si maraming kape. Si ano pala yan? Si Marcos Jr. O ito. Ito na lang. Halimbawa. Ito sa Cebu. Sa Cebu. Ito yung rally ni Leni Robredo. Grand rally ni Leni Robredo. Okay? Napakaraming tao. Ibig sabihin, si Leni Robredo nangampanya ng todo-todo. At naaalala nyo pa ba yung sa Ortegas tuloy? Naaalala nyo pa ba yung sa Ortigas? Eto yung sa Cebu. Ipakita ko. Wait lang Tanggalin natin ito. Ano ba yun? Tanggalin natin ito. Ipakita natin. Ito. Wait. Hindi yan. Remove ka. Remove ka muna. Pakita natin ito. Wait lang. Wala tuloy. Ito. Ipakita natin yung si Leni Robredo sa Cebu. Yan. Okay. Si Leni Robredo, nangampanya ng todo-todo yan nung tumakbo siyang Pangulo, yung tumakbo po siyang Vice President, lintik yung pangangampanya niya. 'Di ba? At kung maaalala nyo, yung sa Ortigas, halos mapuno yung yung apat na streets diyan sa Ortigas sa sobrang dami ng sumusuporta kay Leni Robredo. Pero, nung 2025 election, kahit ganon ka-dedicated si Leni Robredo sa pangangampanya, kahit ganon karami yung tao na sumusuporta kay Leni Robredo na nakikita natin sa tuwing sila ay magkakaroon ng kampanya, ang nakuha niyang boto noong 2016 ay 14 million 600 plus. 14 million 600 plus. Bakit? Ang tanong ngayon, bakit si Kuya Bam Aquino nagkaroon ng botong ganito? Sige nga. George Garcia. Ipakita mo sa amin, sabihin mo sa amin, ang pinakamatalinong paliwanag mo. Dahil ako naniniwala ako na yung mga Duterte supporters, hindi yan boboto sa mga Aquino. 'Di ba? Si Leni Robredo, may malawakang rally pa, pero yung boto na nakuha niya, 14 million 600 plus thousand. Now, itong si Bam Aquino na wala namang ginawa, bigla nagkaroon ng 20 million votes. Si Leni ang sipag-sipag mag-rally. Nakakuha siya 14 million 662 votes. Bakit ito, na hindi ko nga nakita, paano mo ngayon ipapaliwanag yan, George Garcia? At paano ka namin paniniwalaan ngayon na yung mga sinasabi mo mula nung bago yung eleksyon, nilamon mo na pagkatapos ng eleksyon? George,
Gusto mo marinig yung sinabi mo, noong nakaraang eleksyon? Ay, bago mangyari yung eleksyon, gusto mo marinig? O, ito. Ipakita natin kay George, yung kanyang mga sinasabi. Wait lang ipapakita natin kay Jorge. Wait lang Ito. Wait lang Ilipat natin. Tanggalin natin to. Ilipat na, balik, natin. Ipalit natin si George Garcia. Okay? So, inumpisa natin doon para maintindihan nyo lahat. Para maintindihan natin lahat na tayo pinagloloko ng mga ungas na to. George! George! Banatan mo. Buong 110,000 na makina Yan. na ating pong nirentahan, hindi po natin ito Wait binili. lang Doris, Alvin, ang Thank you. At si Ate Vine, good morning Pilipinas, ang cool ng costume for Friday the 13th. Pabati po ng happy 18th birthday sa pamangkin kong Sofia Dakara of Buhi, Camarines Sur. Greetings from Hong Kong. Balikan natin si Chairman, nagbotohan na po sila Napaaga yung botohan ni na Camille, partner. So imimuestra natin. By the way, Chairman, ikaw na mag-introduce. Ang bit-bit ninyo ngayon is the actual, yan ang gagamitin talaga o replica yan? Hindi po, ito po mismo. Ang buong 110,000 na makina Yan. na ating pong nirentahan, hindi po natin ito binili, nirentahan lang, ay available na po, nandito na po sa ating bansa. Dumating na po mga 2 weeks ago na buong 110,000. At kung mapansin po ninyo, ito po ay sa buong Pilipinas ay nakakalat na ito ngayon. Sapagkat dinedemo na po natin ito sa pinakaliblib na lugar ng ating bansa. Dinedemo na natin itong makina at medyo so far po maganda ang reaksyon ng lahat ng mga kababayan natin. Tsaka sa maganda reaction, Puta, sanay na sanay din naman budol tong hayop na to, no? Maganda reaction nila. Ibig sabihin, maayos. Maayos, walang problema. Perfect. sabi nga po ng mga local Comelec namin, Sige. napaka-user-friendly itong makina na ito. Madali siyang gamitin. Sapagkat, Sir Alvin, Ma'am Doris, in all fairness po, kami po ang nag-design yan. Oy, kayo pala nag-design, kaya user-friendly. Hacker-friendly. Kaya, tanong natin, kung user-friendly, hacker-friendly rin kaya yan? So, ibig sabihin, kayo ang nag-design, alam na alam nyo kung paano yung ginawa, kung paano nyo yan lalaruin. Di ba? Comelec. Base sa pangangailangan. Hindi po ito existing na machine. Ibig sabihin, Intimidating. parang Hindi, para siyang lagayan ng mga damit sa bahay. Di ba? Ano totoo. tawag yung mga plastic Parang na box orokan. na- Mga plastic. first time ito na merong ganitong kalaki na screen. Dati kakapiranggot Maliit ang lang. screen natin. Nagyabang Ngayon po, pa. 14-inch screen po ito. At kung mapansin nyo, meron siyang privacy feature para kung sakali nasa tinitingnan-tingnan sa gilid. Hindi siya pwede Kung Hindi silipin. siya pwedeng masilip. Oh. At may purpose po kung bakit meron kaming 14-inch screen na yan. Bakit? At kita nyo po, Sir Alvin, napakabilis. Napakabilis Ay, hindi, magtabi. wait, bago mo siya ilagay, Bago mo kasi kami. anong diferensya niya dun sa lumang makina? Ganyan din ba itsura ng luma? Malaki din? Hindi po, kasi Maliit nga. maliit yung screen. Maliit yung Tapos screen. po, at ang bilis po noon Ay, ang ay galing. 70 millimeters per Oh, second. tapos ito? Medyo mabagal yung 70, ito. Ito po ay 200 millimeters Ay, per ang second. bilis. At alam niyo po, ito itatanggap. Ito po na more or less sa magiging balota natin. Pero ito po tatanggap. Ikaw, tumanggap ka rin. Ano tanggap? hindi pa naglalaman ng tunay ng mga kandidato. Pero ganito po more or less, pati yung kulay. At kita niyo po, napakanipis ng balota. Dati po, 160 GSM ang kapal. Ngayon, sige. Hindi available sa Pilipinas yun. Sa China lang naiipon. Alam nyo, ako nagsisimula na akong mabuisit kapag sa tuwing nakikita ko yung mukha ni George Garcia. Import. Ngayon po, ito ay 95 GSM lang. Pwede na pong magamit. At kahit na mag-shade ka, Sige. ito po, nalagyan namin ng shade. Ano po? Hindi po siya bumabakat sa likod. Galing magpaliwanag. Kahit na, okay. At meron po, kunyari po, ito yung balota. Kita nyo po, Sige. ang ginawa ko, nag-check ako. Sige. Ang ginawa ko, hindi ako nag-shade ako ng buo. Yung iba naman,
naglagay ako ng X o kaya yung isa tinuldok ko lang. Galing ah. Para lang makita natin. Babasahin pa rin. Kung babasahin pa rin, medyo yukutin natin ng konti. Kung Okay. babasahin pa rin. Okay. Para po makita natin. Ang So, galing, ang ibig sabihin, pero pagka po bumoto na sa araw ng eleksyon, dapat po i-shade naman natin ng buo. Huwag naman tuldok-tuldok Hindi, lang. pero pwedeng lumagpas sa bilog. May chinik Pwedeng lumagpas sa Ayun. bilog. Wala pong Wag lang problema. tuldok na maliit. Alam niyo po, tingnan natin kung ito babasahin pa rin. Kasi mapapansin niyo po, meron akong isang boto na tinuldok ko lang. Oo. Hindi ko po sinid. Steady mo, Chairman. Yan, Opo. steady. Ayan, nakita Yan, niyo po. parang tuldok lang na maliit. Tinuldok ko lang po. Yan. So sana Okay. po, Ang pero galing, ating ah. pakiusap, punuan naman natin ang buo. Kapiraso na lang naman. Kasi baka sabihin, hindi bilangin. Pero bibilangin po. Ngayon po, tingnan natin. Ayan. Tingnan niyo po ha. Yung Sige, tingnan kasama po natin. ni Chairman, si Comelec Kita spokesperson niyo po, almost Rex 3 seconds Lodiaco. lang pumasok yung balota natin. Galing ah. Pinasa ba? Ngayon po, bine-verify ang balota. Tanggalin po muna natin ang privacy. Pwede palang tanggalin yun. Okay. Bine-verify siya. Inaalam, ito ba tunay na balota? Na andyan ba talaga ang lahat ng security markings? At dahil na nababasa na niya, bigla po siya may lalabas na Na Oh, resibo. galing. Po. Palakpakan natin At yung ang resibo, puso pwede mo ng tingnan kung yan. sinong binoto mo. Oh, galing. So, yung- Pwede mo makita yung mismong balota. Ay, Ay, galing. pwede mo ibangga. Pwede ba kami 15 seconds ka para akita niyo po kahit yung aking tuldok lang Papasok. binasa. Sa party Oh, list, galing. ang binoto ko po halimbawa ay Perfect. Alimil. Ayun po yung kauna-unahan. 5 seconds naman po yun. Pamaiksi lang. Makikita nyo. Ngayon po, kung mapansin ninyo, Ano? meron po nasa gilid na parang receptacle dati pagka may resibo ka. So una, bawal mag-picture. Yung mismong nasa screen. Bawal din picture na resibo. Tingnan mo lang yan. Tama, ito yung binoto ko. Ito po nga yung resibo ito, ay ilalagay mo sa receptacle na ito. Wala na tayong ballot box na dilaw. Na gagamitin. Diyan po ilalagay yan. At kung mapansin nyo po, meron po, ito po hindi nakasaksak sa kahit saan. Sa inyong... Battery yan, battery ito po operated. yung battery. Pwede pong battery. Ito pong battery na ito ay na-test. Galing 14 hours, isa lang na-consume na ba? Oh, So, galing. pwede siyang tumakbo ng 3 araw kahit walang Perfect. kuryente sa lugar. Amazing, Sapagkat ha? ito po ay lithium battery. At pagkatapos po, meron din po siyang pwedeng gamitin ng ating po mga PWD. Oh, Lalo na galing. po yung mga Perfect kababayan talaga. natin na walang pang paningin, pwede po silang gamitin upang malaman kung talagang ang binoto ay tama. Para ma-operate po ang mismong makina ng mismong teacher, ang bawat isang teacher, 3 po silang miyembro sa bawat isang presinto ay bibigyan ng ganito. Ano yan? Galing Ito po yung naman. pinaka-tinatawag na security card. Wow. Na bago ma-operate, May security bago card mabuksan, pa, ah. kinakailangan sila may hawak yung teacher mismo at meron silang password. Secure. Not Secure anyone talaga, can open ha? it. At ang balot, Secure na secure talaga, ha? May security password yung mga teacher. Pero sino ulit ang nag-design? Comelec. Tuloy. po ay precinct specific. Oh. Ano ibig sabihin? Kung yung balotang hawak-hawak ni Ma'am Camille ay naka-assign sa precinct 1A, biglang may nagnakaw niyan, dinala sa precinct 2A, hindi po siya babasahin Ganon? ng machine sa precinct 2A. Tama. Dapat po ay siya po ay Matindi. babasahin lang ng presintong ito. Ang pinakamagandang feature po nito, Sir Alvin, at nawala po ito po lahat, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve in-upgrade natin. Ito po nga yung machine na ito, once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon. Ayan, ha? So yun mga kapatid, narinig po natin, ipinagyayabang po niya na mabilis, perfect, walang problema. Marami nang pinagdaan ng demonstration, marami ng mga dry run na pinagdaanan ang machine na ito. So wala na tayong problema. O bakit nagka-problema? Bakit nagka-problema tayo? At ang nakakatawa dito, mga kababayan, pinagyayabang niya, first time ito, nagagamitin sa sistema ng pagboto. Ang tanong, sino nag-design? Comelec. User-friendly? Ang tanong, hacker-friendly ba? Then? So, ibig sabihin, kung sino ang nag-design, kayo ang nag-design yan, alam na alam nyo kung paano laruin yan. Yung mga programs yan, alam na alam nyo kung paano babaguhin. Kayo nag-design eh. 'Di ba? Siya yung mismo nang galing. Tapos ngayon, eto na, ang pangako niya. Di ba dapat, nasa batas natin na sa precinct level, sa level ng presinto, pwede mo, ang gagawin doon ay magkakaroon ng manual counting. Okay? Manual counting muna para sigurado na sa precinct level pa lang, alam mo na kung magkano or ilan ang boto nakuha ng mga kandidato.
Iyon din ang sinasabi niya before. Okay? Pero tatanungin ko kayo kung nangyari ba ito. Nasunod ba yung proseso na ito? Oh. Sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto, Sir Alvin Mang Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, Aha. si NAMFREL, si Majority Party, Oh. si Minority Party, at ang isa ay papaskill na kaagad sa labas ng presinto ng teacher. Bakit? Para malaman kaagad ng lahat, ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris bilang mayor? Ano ang nakuhang boto ni Sir Alvin bilang governor? Alam mo na kaagad. Galing, ah. Yun po ay pagkatapos mag-print at makapagpaskill, makapagbigay, tsaka lang ang machine magtatransmit ng result. Nakatransmit. Saan itatransmit? Sa bayan o syudad? Sa Comelec Central Server? First time po ito. Sa first time, NAMFREL, may sarili silang server. Ang galing. Sa PPCRB, may sarili server. Kami. Sa NAMPREL, may server, ha? NAMPREL, may server. Media, may server lahat. Okay? Media. Sa Majority Party, sa Minority Party, at sa media, may sariling server. Lahat ng media meron. Doon po, located sila sa iisang data center sa Makati. Share sila. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan, pwede magkumpara anong pinadala sa'yo sa Precinct 1A ng teleradyo. Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may kopya naman na sila eh. Pwede i-text ka agad ng mga observers nila, watchers at saka coordinators. Ang boto ni Mayor Doris ay 100. So pare-parehas tumugma Galing ang mo lahat ng paliwanag, yan. ah. At pagkatapos po niyan, Sige. makapag-transmit ng result ang machine doon sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay magpiprint muli ng 21 na galing, election ha? returns. Ang dami So para security, naman yung ah. mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli. At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat yung po mga kandidato, yung po mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung inyong mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video. So kung ako watcher ni Mayor Doris, pipicturean ko yung lahat ng 300 na balota. Para mabilang ko manually, ilan talaga ang boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan. Ayan. Okay? Manually, ha? Paulit-ulit pa yan sinabi. Dapat, bibilangin muna manually. Ang tanong, pinayagan nyo ba yung mga poll watchers? Hindi nyo pinayagan. Bawal nga magdala ng camera eh. Tapos, sinasabi niya ito before the election, ha? Pero, nung time na ng election, bawal na. Papapicturean isa-isa. Papayagan po namin picture ng Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the whole time process. Pero hindi po, dahil nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Okay, Kasi ang remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit na result. Para lang po, ma-counter-check natin ngayon kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon sa election returns. Yan, okay? So sa malinaw na sinabi ni George Garcia na kailangan bilangin sa precinct level palang binibilang na manually para maitutugma at maikukumpara natin doon sa mga election return. Diba? Narinig nyo sa kanya nang galing. Dapat magkaroon muna ng manual counting pero hindi nangyari. Tapos ngayon, nagdidiman tayo ng manual counting kung ano-ano ang palusot. Kung ano-ano ang palusot ni George Garcia, keso kailangan pa daw ng batas para magkaroon o magsagawa tayo ng manual counting. Okay? Ikaw ang may sabi na kailangan may manual counting. Tapos, ngayon, sinasabi mo ngayon na kailangan pa ng batas. Pero, pag-usapan muna natin yung mga daldal mo bago yung eleksyon. At during the election, kung ano talaga ang tunay na kaganapan. Eto. Pakita ko sa iyo, wait lang. Ano sabi ni George Garcia kanina? Ang sabi ni George Garcia,
lahat ng entity makakatanggap ng mga kopya. Makakatanggap ng mga kopya yung mga entity, yung majority, minority, media, NAMFREL, COMELEC, lahat yan makakatanggap. Pero bakit? Bakit ganito ang sinasabi ng NAMFREL? Eto ha. George Garcia, This is makinig fried ka. chicken. And here's one from Food Panda with Oh. 100 pesos off. George. Yung first Wait lang, translation ha? na tanggap namin, Ito. makatanggap na. No? Pero ang glaring na problema na nakita natin, nung gabi. Bakit, sir? Nung gabi ay nag-briefing para Wait lang, matanggap ayan na. ng electronic Ulitin natin. Sabi, George. Yan. yung kapal ng thickness Yes, thickness. ng papel. Ask yung quality ng marker. Bakit? Oo. May nagsasabi na masyadong malapot sa reports. Yan. Yun. Pag-sure ko naman. At hindi natutuyo ka agad. Kung basapan na isusuko sa makina ito, maaari rin makapag-introduce ng dirt sa loob ng makina. President experience. Kasi pwede yun. Ilocos. Ilocos. ACL niya. Second price na siya. Oh, Ano yun. problema kay President Marcos doon? Madumi rin. Madumi, okay. O iba, sige. Pero yun nga, pagka nilinis, takbo na ulit. No? Pero ang glaring na problema na nakita natin, nung gabi. Bakit, sir? Nung gabi ay nag-briefing para matanggap na namin ang electronic transmitted signal. Sabi, shortly after 7 p.m. na puso close, no? Ay makakatanggap na kami ng election returns electronically kung sa mga servers namin. Tapos, sabi niya, every 15 minutes, makakatanggap ng pulso ng mga election returns. Sinabi niya kanina ni George Garcia every 15 minutes ha. Na yun, hindi na need. Bakit? Anong oras pumasok? Naghihintay kami hanggang mga alas 9. Ay, sir, close ang, no? Nag-close ang polls ng alas 7. Oh. So, pwedeng sabihin mo, 7:15 dapat pumapasok na. Yeah, oo. But from 7:15 o 7:30, okay na lang. Ang projection namin kung based na previous elections, dapat by 10 p.m., 90% of the election returns should have been transmitted. The previous na 2022 election. 2022. Ano oras ang ano? Mga 10 o'clock. Yung first transmission na tanggap namin, well, previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Nako. Parang tetestran lang. Oo. Akala ko ba George Garcia perfect? Bakit yung unang transmission na natatanggap nila walang mga laman? Saan napunta yung laman? Saan napunta yung laman? George the Magician. Saan napunta yung laman ng election returns? Walang laman, tapos magbabawas. Walang laman. Ang gulo ha. Ituloy nga natin. Tuloy mo, sir. There's some popular. Yung last election na na. Ngayon, Ano nangyari? yun nga, between 7:15 and 8:56, walang pumapasok na election returns doon sa mga servers ng mga recipients. Nasa ng COMELEC yan. Oo. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Lako! Doon sa COMELEC servers, pumapasok yung election return. Pero, doon sa mga recipient, katulad ng NAMFREL, katulad ng media, katulad ng minority, walang nare-receive. So, anong ginagawa ng COMELEC? Sinasala muna nila. Nililinis muna nila. Wow. Okay? So, papaano mo ganyan ipapaliwanag, George? Na kayo pala may nare-receive, sila may nare-receive, pag-uusap, tandaan nyo, yung sinasabi nitong NAMFREL, kasi sila walang nare-receive, yung COMELEC meron. At iba, ang sinasabi ni George Garcia, sa paliwanag niya dyan. Okay? Tuloy muna natin. Tuloy-tuloy sa kanila. From close of polls, 7:26 saka tayo yung una posting nila. Yung unang posting nila. Tapos sa inyo, alas 9 na.
What happened pa ba? By 9 o'clock, sinasabi, uy, nakatanggap na kami ng 30% here sa Comelec. Oh. Eh, Ano oras yun? natanggap namin, 8:56, Ano yung 30%? By anong oras yun? maaga pa. Sabi, yung 30% was around 7, nag-message siya, 1 hour and a half previous. Sabi ko, Hindi, yung sa Comelec, pumasok siya. Bago mag-result ko yun. oh, Eight- bakit mo pala 30% na pumapasok. Oo. Anyway, by 8:56, natanggap na namin yung unang may laman. Unang Ah! Comelec, 30% na sila. Hindi na, by that time, double na yata. ano na sila? 64. 8:56, tsaka nila natanggap yung election returns na may laman. So bakit yung mga sinisend noong una walang laman? Hindi ko maintindihan. Bakit ka magsisend ng walang laman? 'Di ba? So now, eto, panoorin din natin. So wala po silang natatanggap until 8:56, no? Pero yung Comelec, meron na pong natatanggap na election returns. Okay? Okay, panoorin muna natin din 'to. Isa pa 'to sa problema, na nakita natin at Want to start na-encounter a natin. business? Start with an address. Panayam natin ngayon si Lito Avera ng NAMFREL. Mr. Avera, magandang umaga. Taga Namprel to ha. Magandang umaga po. Okay. Wait lang. Count. Napansin niyo po ba ito? May certain number and then napansin niyo po kanina a few hours ago. Meron pong mga, sabihin natin, binabantayan po natin yung mga results sa ating pong official websites na nakafeed din po sa amin dito. Napansin niyo po ba na merong may certain number and then as of refreshing, bigla pong medyo nabawasan po. Bigla pong bumaba po yung count. Napansin niyo po ba ito? Tinry niyo din po bang makausap ang Comelec po tungkol dito? Yung napansin namin yan kagabi, no, mga alas 10 pa, parang merong isang package ng results, no, na ilang porsyento na, tapos yung sumunod medyo bumaba. So nagtataka kami bakit. Sabi ko, sige, imbestigahin natin, tingnan natin ano ba yung nawala, kung meron mang nawala, ano yung nadagdag, kung meron mang nadagdag. Pero definitely, yun nga, nagtataka kami doon. So pinapag-aralan namin yun sa ngayon, no. Ang aming na-communicate kagabi, nag-issue kami ng isang bulletin kagabi naman, ng mga alas 10, dahil nga yung concern doon sa pag-transmit ng mga, or yung pagtanggap namin ng mga election returns, mula alas 7 yung sa polls close hanggang sa mga alas 8:30 o alas 9, wala kaming natatanggap. Ganun din yung ibang yung mga recipients sa data center 3, dahil ang expectation na na-set, no, kapag after ng first transmission ay every 15 minutes ma-update yung iba't ibang grupo, no. Nandiyan na yung dominant majority, dominant minority, yung dalawang citizens arms, kami at saka yung PPCRB. Gayon din na sa media, no. So yung mga panahon na yun, nagtataka kami bakit walang pumapasok. So yun yung in-address namin doon sa aming bulletin number 3 kagabi, at hinihingian namin ng explanation ang Comelec bakit nangyari yun. At magbibigay ba sila ng paliwanag? Alright. So ito na ngayon mga kababayan, ang palusot ni George Garcia. Ito yung palusot niya. Read between the lines, mga kapatid. At sosoplakin natin to. Si George Garcia. Kasi napakaganda yung paliwanag niya noong before the election, no? Tapos ngayon, wait lang. Okay lang, relax ka lang. Pag nakatapos na ng kanyang Wait lang. may ranking ng kandidato, hindi po sa So yung pagtayo niya, ayan, wait lang papaliwanag niya. Okay? Papaliwanag niya dito, check muna natin. Paliwanag niya. nilalabas. Yan po yung galing sa aming server. Gusto ko lang pong paliwanag sa inyong lahat, inyong mamarapatin.
sabihin na po natin na yung mga bilog na yan, Ano yan? ang Itlog. mga presinto Oo. ng bawat isang bayan. Yan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Tama. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, Ah. pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito, servers. Yan. Sige. Oo. Transparency servers, COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Yan. Magtatransmit Namprel. media, Minority. server. Meron pong majority, majority. Tapos minority. Okay. At saka minority. Sige. Minority. So, ibig sabihin, ito po, direct na magtatransmit, pero papala, Municipal Board of Canvasser. Ay, meron pa MBOC. pala. Oo, sige. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, Sabay-sabay. doon, dito, Yan. yan, dyan. Yan. Okay, sabay-sabay yan, di ba, George? Bakit ang sabi ng taga-Namprel, kayo, meron na kayong election return, sila wala pa. Bakit? Sinecheck nyo muna bago mapunta sa kanila? Ha? Sinecheck nyo muna bago mapunta sa kanila? Oo. Kung tama ba yung format na ginawa ninyo? O nasusunod ba yung format na ginagawa ninyo? Yung program? Tama? Tuloy. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang kunsihal yan, Sige. lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas Yan. ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At Okay. Ano sabi nung taga-Namprel kanina? Sabi nung taga-Namprel, yung COMELEC daw, nakatanggap na ng mga 30% ng election returns, pero sila wala pa. Yung taga-Namprel at lahat yan ng mga servers, wala pa sila natatanggap. Hindi natupad, di ba? Hindi nasunod. siyempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya. Yan. Yung canvassing ng pinakabayan niya Ayun. para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, Sige. madami na pong bayan ang nagproklama. Wala akong Ng pakialam kanilang doon. nanalong mayor. Kagabi pa Ang lang, pakialam bago namin, nagproklama. yung pandurugas So, nyo. pagkatapos na kaagad sila. So kung itong isang to, katapos, padala rin siya doon. Ayan. Yun. Sabay-sabay yan, ha? Padala rin po siya dyan. Ngayon, yung bawat entities na to, Ano? yung COMELEC, real-time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya nung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Tapos? Yung pong sa NAMFREL, PPCRB, media, majority, minority, hindi siya real-time kaagad. Ay, bakit? Kasi kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. Galing, ah. Bakit niya ipapadala doon sa server na hindi naman pala nila ibabasa? Bakit? Tinitingnan nyo muna kung tama ba yung programa? Kung tama yung pagkakaprogram? Kung tama ba yung lumalabas? Kung tama ba yung naaayon sa inyong gusto? Tuloy. Tapos, pagka hindi tama, maglilinis. So, kinakailangan iproseso. So, tama. sabihin na po natin na Sige. nakapagpadala na ng 2 presinto. So, sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka ma-delay ng konti, kasi nga ipaprocess pa nila. Para Yan. maging Ipoprogram pa. human readable. Kailangan meron silang program
para i-process into human readable Yan. data. Okay po. Oo. Ngayon, Ini-encrypt nyo muna. Iniipon nyo muna Comelec, ini-encrypt ninyo, kayo mababasa nyo, tapos, syempre, sabi mo nga kanina, kayo ang nag-design ng machine na yan, oo, malamang sa alamang, alam nyo rin kung paano laruin yan, di ba? yung media server, dyan kumukuha si 1, Sino? si 2, Oh. si 3, si 4, si 5, and so on and so forth, Oh. ng mga media. So Oh. bahala na kayo, yung mga nire-representa nyo, Oh. maaaring dito po kumukuha. Oh. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, Hindi nga nasunod yan, sinungaling kang bugo ka. 856 na nga nakatanggap yung NAMPRIL panigbago na namang 3 Ah. na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Oh. Kasama yung unang 2 Oh, tama. na ipadala na. 3 plus Okay po? 2, At 5. siyempre, properly explained sa kanila. Oh. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. Ah. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng Comelec, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Oh, special kayo. Kasi, yung papadala sa inyo, human readable na. Bakit hindi po pwedeng sabay-sabay, pare-pares matatanggap nyo, human readable? Bakit? Para magawa ng paraan? Kung hindi naaayon sa gusto nyo? Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Oh. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, Ah. ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Ah. Kaya merong naunang 2, dito sa 5, Oh. may naunang 2 na madodoble doon sa unang naipadala. Perfect. Oh. Ginawa nyo komplikado. Akala ko ba madali? Ginawa nyo komplikado yung sitwasyon. Bakit mo magpapatong-patungin pa kung po pwede naman na himay-himay na? Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Gusto ko marinig yung yung nawala, yung paliwanag mo doon sa nawala. Natin. Kung kaya, meron pong entities na alas 2 ng madaling araw, Yan. naglinis po sila. Oh, ito na, naglinis. Aming program. Yan na. Kung kaya, yung isang entity, Ah. medyo late nakakapagpakita sa telebisyon, dahil naglilinis pa sila. Yung ibang entities na dahil hindi po nila kaagad nalinis dahil wala silang program na sinasabi natin. Kung kaya, meron pong entities na alas 2 ng madaling araw, naglinis po sila. Alas 2 na madaling araw, doon bumagsak yung boto ng mga senatorial candidates. Bumagsak po ng 5 milyon. Ang sabi ni George Garcia kanina, doon sa ipinanood ko sa inyo na pinakaunang video niya, handa na lahat dahil marami ng mga dry run, marami ng pag-testing na ginawa. Ibig sabihin, perfect na, di ba? Wala na magiging problema. Ang yabang pa nga niya, di ba? So, bakit kaliwat kanan yung naging problema? Ang sabi ni George Garcia, kaya nabawasan ang boto dahil naglinis sila. So habang nagbibilang at the same time naglilinis ka, sino niloloko mo, George Garcia? Example, reporter. Oo. Kapag nagbabalita na ang isang reporter, hindi siya mag-i-edit sa gitna ng pagbabalita niya. Antimano, bago niya i-report yan, edited na at hindi nalilinisin. Wala nang problema, klarado na, kasado na, malinis na. Isa pang example. Kapag kapag yung sa bahay mo, may darating kang bisita, maglilinis ka bago dumating yung bisita. Hindi ka maglilinis kung saan nandun na yung bisita. Huwag ka patanga-tanga.
Huwag nyo kaming ginagawang patanga-tanga. Dinadaan nyo kami sa mga komplikasyon na ganyan, para maniwala kami sa sasabihin nyo. 'Di ba? Pwede nyo namang hindi komplikado. Sabi mo kanina, user-friendly. 'Di ba? User-friendly. Pero dito lang, ako naiintindihan ko yung paliwanag mo. Naiintindihan ko yung paliwanag mo. Pero, yung magpapatong, putang ina, bakit mo pagpapatungin pa na pwede namang erekta mo na malinis na, wala ka nang lilinisin? Ano ibig sabihin nito? Nililin lang tayo ni George Garcia. Niloloko tayo ni George Garcia. Pinaasa tayo ni George Garcia sa malinis, mabilis, at patas na eleksyon. Yun ang katotohanan dito. Dahil itong mga sinasabi niyang ito, kabaliktaran ito sa unang sinasabi niya bago magbotohan. Ayan, Nilinis nila, tinanggal nila yung unang dalawa na dapat ay wala na sa sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nauulit at nauulit yung mga naipadala na. Kaya kinakailangan. Laging nauulit. Pusang gala. Paano mauulit yan? Madodoble. Once again, ito for example, real time. Okay? Etong Google, mga kababayan, marami yang pinapasweldo Okay? Ang Google, marami yang pinapasweldo sa iba't ibang panig ng mundo. Millions of vloggers all over the world ang pinapadala nila ng revenue buwan-buwan. Okay? So, dito sa Pilipinas, dahil nasa Pilipinas tayo, every 21st of the month, yung mga vlogger na katulad ko, nakakatanggap yan ng message galing sa Google. Okay? Na, ito yung sweldo mo ngayong buwan na ito. Paki-check sa Google AdSense mo. Check mo yan. Okay, check mo. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, ang ipinapakita sa amin ni Google, yung susweldoin namin, kompleto. Okay? Kompleto na, no? At, yung proseso na yon, final na yon. Final na yon. Kung ano ang nakasulat doon, yun ang mismong ipapadala doon sa bangko mo. Kumbaga, centralize yan sa iba't ibang panig ng mundo na mayroong vlogger, ganon ang nangyayari. Hindi sinasabi ng Google, teka muna, mali yan, lilinisin ko muna, baguhin ko na lang. Walang ganon. Dahil ito, critical ito, botohan ito, George Garcia, hindi tayo naglalaro dito ng tanching. Hindi tayo naglalaro dito ng piko. Seryosong bagay ito. Yung patong-patong na sinasabi mo, manghirap intindihin yan kasi pwede namang perfect na, pwede namang hindi magpatong-patong. Bakit kailangan pagpatong-patungin pa? Para ma-justify mo, para maipaliwanag mo yung nagbawas na boto? Ganun ba ibig mong sabihin? Ilan ba ang boto ni Leni Robredo lagi dati? 14 million something. So sa mga tweet, laging ganon. Hindi lumalagpas sa ganon ang boto ni Leni Robredo at yung iba pang mga dilawan, 15 million, yun na ang pinaka-maximum na nakukuha nilang boto. Bakit si Papakino? 20 million. And remember, merong 6 na milyon na balota na naunang inimprenta na hindi natin alam kung saan napunta. Anong magic ginawa natin dito kay Ma'am Aquino? Samantalang uulitin ko, si Leni Robredo, kaliwat kanan yung rally, napakaraming tao, punong-puno lagi ang venue, 15 million nang nakuha niyang boto. Si Ma'am Aquino, hindi nag-ikot. Walang nagawa. Sa loob ng ilang taon na pananahimik na sa politika, tapos bigla-bigla lalabas number 2. Hindi naman yan artista. Papaano mo ipapaliwanag yan, George Garcia? Iba yung sinasabi mo noong bago mag-eleksyon, ngayong natapos na yung eleksyon. Ang sabi mo,
magkakaroon muna ng manual counting habang kayo ay nagtatransmit para alam ng mga poll watchers at ng mga kandidato sa precinct level pa lang kung ilang boto ang kanilang nakuha, which is hindi nangyari. Dahil pinagbawalan nyo nga na magdala ng cellphone, di ba? So hindi natupad yung ipinangako mo na mabilis, malinis, at tapat, at malinis na eleksyon. So, ngayon, mga kababayan, nagdidemand ang mga Pilipino ng manual counting. Ang daming palusot ni George Garcia. Keso, kailangan pa ng batas, kailangan pa ng ganito, na maliwanag naman na meron tayong batas na pwede na mag-manual counting kahit sa precinct level. Ito lang yan, mga kababayan. Kung ayaw nilang pumayag sa manual na bilangan, nakakasiguro ako na meron ito na mga pinagtatakpan. Kapag hindi natuloy, ang manual count na bilangan, maghintay kayo. Maghintay kayo sa galit ng taong bayan. Dahil pinaggagagagun nyo, pinaglololoko ninyo, pinapaasa nyo, binabalasubas ninyo ang boto ng mga Pilipino. Nakakatakot ito, mga kababayan, dahil kung nagawa nila ito ngayong midterm election, maaari nilang gawin ito sa 2028 presidential election. So pinagpapraktisa na nila kung paano nila dadayain yung 2028 election para matalo nila kung sino man ang itatapat sa kanila. Pero kung si BP Sara ang itatapat sa kanila o kung sino pa sa mga Duterte, luluwa muna sila ng dugo bago sila manalo. Tingnan nyo yung mga Duterte, dinurog nila ng dinurog. Pero lahat ng Duterte nanalo. Kaya kayo na mga politiko, gawin yung tama ang trabaho ninyo. Panindigan nyo yung tungkulin ninyo, gawin nyo kung ano ang inyong mandato at tumulong kayo na maayos ang Pilipinas. Tumulong kayo na makalabas si Pastor Apollo si Kibuloy. Tumulong kayo na mapauwi si Pangulong Duterte. Dahil yaang pangyayari na yan ang dahilan kung bakit nagwala ang sambayan ng Pilipino at nagalit sa kasalukuyang administrasyon na ito na sa tingin ko palubog na ng diretso. Kaya doon sa mga nangangarap na tumakbo ulit sa 2028 election, huwag niyong kalabanin ang mga Duterte. Dahil nakita niyo naman yung ganti na mga Pilipinong inaapi. Inapi kami dahil yung mahal namin na presidente, inapi. At yung sinusuportahan namin na napakabait at napakaraming tinulong sa Pilipinas na si Pastor Apollo Kibuloy, inapi. Kaya naramdaman nyo ang ganti. Kung hindi lang kayo ng daya, magtatanim kayo ng mga kamote. Mga kababayan, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating upload. Bye!